dapat siya yung managot dyan. Hindi ka naman pupunta doon sa lugar kung hindi dahil sa karwas niya eh. At hindi ka naman mananakawan kung wala ka doon sa karwas niya. Ano yung mga nawala sa iyo muna? Mahalagang gamit, pero anong mga gamit ba yan? Yung pinakamahalaga po dun sir, yung lisensya ko po. Tapos Lisensya mo, nakuha. pera na 3,000, tapos yung cellphone po na Yung nilin pala pera ng mo na asawa yun, ko. yung pera mo na yun ba yung kita mo ng araw na yun? Yung balikita ko po at saka yung boundary. Anak ko. Po ay lumapit kay Sir Ben Tulfo sa hashtag ipabitag mo para humingi po ng tulong. Ako po ay nagkarwas sa aking pinapasada na jeep Sabado ng madaling araw. Habang ako po ay naghuhugas, ako po ay nanakawan. Ninakaw po yung bag ko na nakalagay doon sa may driver seat. Sir Ben, humingi po ako ng tulong sa inyo po na kahit hindi na lang po may balik yung mga nawala po sa akin, basta magkaroon lang po sana ng justisya po yung nangyari sa akin. Tingnan mo na lang what we can do, okay? This is something that's lost cause, but we'll see what we can do, okay? Jomar, tanong ko lang dito, nanakawan ka, hindi mo inakala na mas asalisihan ka. Nagkaroon na ba ng investigation? Ikaw ba'y nagpa-blatter sa barangay? Nagpa-pulis ka? Anong ginawa mo? Bali, nagpa-blatter lang po ako sa barangay po. Sa barangay lang. Yan ba, na-identify ba kung sino yung riding in tandem? Dalawa sila, nakamotor yan, di ba? Hindi pa po sir kasi yung sa karawas po, yung kinausap po siya ng kapatid ko kasi wala na po akong cellphone eh. Bali yung may contact sa kanya, yung kapatid ko. Ano sa kapatid ko kasi pinagbibintangan daw po namin siya na kasabwat. Sino? Sino yung sinong siya? Yung karawas po. Yung may-ari? Opo. Okay. So, sumama yung loob ng may-ari nung nag-report ka kasi ang feeling niya, pinagbibintangan mo siya nakasabwat. Opo. Kasi humingi So, kami hindi siya ng- nakikipag-ugnayan sa'yo? Hindi po. Kasi sa ano niya sa establishment niya nangyari ito nanakawan ka eh. Hindi ba nakipagtulungan sa iyo itong car wash owner? Pumunta po ako kagad dun sa mga trabahante niya kasi Hindi, boss. Diretso tayo kaagad doon sa mismong sinabi ng may-ari. Ano ang sinabi ng may-ari? Kasi trabahante lang naman sila. Yung focus natin dito. Anong sinabi ng mismong establishmento, yung may-ari? Anong sinabi? nagpunta nga po siya sa policer eh. Ano ang sinabi niya sa'yo? Uulitin ko ang aking tanong. Ano ang sinabi niya sa'yo tungkol dun sa claim mo na may nangyaring pagnanakaw? Tutulungan ka ba niya o hindi? Bahala ka sa buhay mo. Yun yung gusto namin malaman. Kasi sa property niya nga ito nangyari. Yun yung gusto namin malaman. Ang sabi niya sir, tutulong daw po siya. Pero nung nagka-ano sila ng kapatid ko, Ano ang sinabi ng kapatid mo dun sa may-ari? yung hihingi sana ng medyo mahabang kopya ng CCTV po. Tapos yung sabi niya, wala na po siyang maibigay. Tapos nagagalit siya dahil nangungulit daw po yung kapatid ko at may pagdududa daw po. Bakit? Ano yung pagdududa ng kapatid mo? Wala naman pong sinabi na pagdududa yung kapatid ko sir eh. Pero kayong dalawa ba, posible na pinagdududahan niya yung establishmento, na baka modus yun, o kung ano man? Yun ang pagdududa ko po sir eh. Parang modus po So talaga. meron kang pagdududa tungkol dun sa establishmento na baka kasabot yung may-ari? Kasi parang lumapit lang doon yung Hindi, oo, hindi lang. magnanakaw. Sagutin mo lang ako, oo, hindi. Opo sir, may pagdududa Okay. po talaga ako. Okay. Yun ang tinitignan ko ngayon. But then again, going back, whether it is kung may duda ko o hindi, focus tayo dito kung sino may responsibility or sino dapat yung managot. Yung sa establishment, kahit ano man yung pwedeng sabihin ng amo, is dapat siya yung managot yan. Bakit? Kasi hindi ka naman pupunta doon sa lugar kung hindi dahil sa karwas niya. Opo sir. At hindi ka naman mananakawan kung wala ka doon sa karwas niya. Bakit ka nasalisihan? Kasi naguhugas ka ng sasakyan using their services. Ano yung mga nawala sa iyo muna? Yun yung sinabi, mahalagang gamit. Pero anong mga gamit ba yan? Yung Magkano? pinakamahalaga po doon sir, yung lisensya ko po. Tapos Lisensya mo, nakuha. yung pera na 3,000, tapos yung cellphone po na bagong Yung bilhin pa lang pera ng mo na asawa yun, ko. yung pera mo na yun ba yung kita mo nung araw na yun? Yung balikita ko po at saka yung boundary. Nako. Kausapin natin ngayon on the line, Attorney Batas Mauricio, Bitag Resident Lawyer. Magandang umaga po muli sa inyo, Attorney. Magandang umaga pong muli, Ginoong Carl Tulfo. Magandang umaga po sa ating mga panauhin sa ipabitag mo ni Ben Tulfo. Yes, sir. Attorney, meron lumapit sa amin dito na jeepney driver kung saan pumunta siya sa isang do-it-yourself car wash or self-service. Ngayon naman, habang naghugas siya ng kanyang sasakyan, biglang nasalisihan siya ng hindi niya nakita ng mga tao na kinuha yung mga mahalagang gamit niya sa kanyang jeepney, kagaya ng mga pera, lisensya at cellphone. Ngayon naman nagkaroon ng pag-uusap dito sa may-ari at nung nanghingi naman sila ng CCTV footage dahil siguro may pagdududa din nitong mga to sa mismong may-ari,
ay nagkaroon ng hindi magandang diskusyon ata doon sa mismong may-ari at hindi na nakipag-cooperate ang may-ari ng establishmento. Ano ang karapatan nila, attorney, or siguro ano ang dapat panagutin ng may-ari dito sa ganitong sitwasyon? Medyo masalimot po itong suliraning ito. Kasi sa ilalim po ng batas, ang titignan sa ganitong mga sitwasyon, sino ba ang nakagawa ng pagpapabaya upang mapangalagaan ang kanyang karapatan, ang kanyang ari-arian o ang kanyang pagkatao. Yun po ang magiging batayan. The gauge here would be a determination of who committed negligence that would make him liable at the very least for damages. Yun po ang kinakaharap natin dito na hinahango natin sa Codigo Civil ng Pilipinas, Article 2710 at saka po ng ating reckless imprudence resulting to loss of property, yung pong mga ganon. Pagka po may pagpapatunay, Ginoong Carl Tulfo, na nagpabaya ang may-ari in the sense that yung kanyang do-it-yourself car wash, wala man lang bakod o di kaya walang sistema upang mapigilan ang mga bystanders o ang mga dumadaan o ang ibang tao na makapasok habang merong nagpapatronize, merong gumagamit ng kanyang do-it-yourself car wash at makikita ang pagpapabaya ay masyadong grabe dahil itong pagpapabayang to ginagawa araw-araw, hindi nagpapakita ng paghihigpit yung may-ari. Maaari po siyang mapag-utusan ng mga hukuman magbayad ng danyos perjuicios kasama po yung halaga ng mga nawala at yung sama ng loob na naidulot dito po sa nawalan. Sa kabilang dako, titignan din po ng hukuman, meron bang tinatawag na contributory negligence? Meron bang kapabayaan yung biktima na nakapagkontribusyon upang ang kanyang gamit ay mawala o di kaya mapagsamantalahan siya ng ibang tao? Halimbawa, nililinis niya yung kanyang sasakyan doon sa do-it-yourself car wash at sa kanyang paglilinis masyadong nakatutok. Halimbawa, kanyang atensyon doon sa harapan ng kanyang sasakyang nililinis. Hindi na niya napapakialaman yung likod. Medyo kailangang nasa lookout po niya yun, na pinagmamatsyag din niya yung ibang bahagi ng kanyang sasakyan. In other words, ang magiging sitwasyon po dito, magpapatunayan sila kung sino ang nagpabaya. Ginoong Carl Tulfo. Attorney, yung sa case naman na ito, tinanong ko naman kanina, yung jeepney driver ay naglilinis ng mismong jeepney. At siguro dahil siya ay busy dun sa paglilinis at hindi niya napansin, siya ay nasalisihan. And then as for yung dun naman sa bakod, makikita dito sa CCTV footage, walang bakod at all. It's like a simple drive-in and then walang kahit anong fence or guardia or whatever. Yan, nakikita sa video, parang may pinipressure wash pa si kuya, naglilinis, at biglang kinuha yung mga gamit ninyo. Pero wala po sa CCTV yung actual na pagkuha. Ganun po ba yun? Nasa CCTV, attorney, na may biglang naglakad lang tapos biglang hinablot na lang yung gamit sa loob ng jeepney at umalis. Kung nasa CCTV, ano po ang naging reaksyon nung may-ari ng car wash o di kaya nung nagbabantay ng kanyang CCTV? Kasi po pagka ganito, ang magiging presumption of the law na tinatawag o iniisip ng batas. Sabi, kung may CCTV ka, magandang pagpapakitang hindi ka nagpabaya. Subalit, kakailanganin, meron kang pagkilos pag may nakita kang hindi ka nais-nais sa iyong CCTV monitor. Ganun po dapat yun. At kung kitang-kita sa CCTV na meron pong nanghablot, at pagkatapos walang naging agarang reaksyon yung may-ari, punto negatibo para po sa kanya yun. At magiging punto ito para siya mautusan ng hukuman pagbayari ng danyos perjuicios. Ganun po ang mangyayari dyan. Ginoong Carl Tulfo. Opo, attorney. Siguro last na din i-bring up ko, no? So kitang-kita din, attorney, sa CCTV na mismong si kuya ay nag-pressure wash sa gilid. So talagang may patunay na ginagamit niya yung serbisyo ng mismong establishment habang nangyari ang krimen. Kahit sino naman siguro, naglilinis ka ng sasakyan, hindi mo babantayan na maayos kasi naglilinis ka nga. And then doon nangyari ang mismong pagkuha ng gamit. Tama po yun. Tama po yun. Yung pong may-ari ng do-it-yourself car wash, bagamat wala siya ron, at bagamat do-it-yourself car wash ang pangyayari, may tungkulin pa rin siyang mangalaga doon sa bakuran, kumbaga, the premises where he is holding his business. It is his responsibility to make sure na ito ay libre sa mga ganyang kawatan, lalo na sa kapanahong kasalukuyan. Alam nating maraming kababayan ang natututong mandekwat dahil po sa pagkagutom o di kaya sa likas na kasamaan na ng isip ng marami. So may tungkulin po siya dapat na sikasuhin ito at pagkatapos yung na-reflect sa CCTV, kailangan pong may agaran siyang pagtugon. Pero kung wala po, malaki pong patunay ito na siya ang nagpabaya dahil yan pwede po siyang panagutin sa danyos perjuicios na naganap dito. Okay. Maraming salamat, attorney. Ngayon naman siguro mabilisan natin kakausap Police Captain Eric Rojas, Substation Commander ng PNP Caloocan. Magandang hapon po, Sir Eric Rojas. Yes sir, magandang hapon po.
Anong magagawa ninyo para dito kay Sir Jomar? Yes sir, dito po sa amin sa Santa Clara Police Station, kung maaari po mag-report po sa atin yung complainant po natin para ma-assist at ma-investigan po yung insidente po niyan. Okay. Basta, Police Captain, asahan namin yung agaran aksyon ninyo at tuluyan kami makikisubaybay dito sa complaint na ito. Yes sir, maraming salamat po sa tiwala yung binibigay sa amin. Tatrabahuin po namin yan pong kasong binibigay niyo po sa amin. So, ganito na lang, no? So, refer na lang natin, kausapin natin mamaya yung police din. Well, nakausap naman na natin ngayong araw and then sila yung hahawak sa case mo. At least, alam mo na ngayon yung karapatan mo. Okay? Opo sir, salamat po. Sige. Maraming salamat muli sa inyong tiwala dito sa Bitag. Okay? Ito, ang hinggit sa sumbungan, investigahan anumang reklamo na bibigyan ng solusyon at aaksyonan. Ito nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak. Tatak Bitag, sa ngalan ng aking ama na si Ben Bitag Tulfo. Ito ang hashtag, ibabitag mo.